Sa wakas, nalalapit na ang katuparan sa kahilingan ng mga kababayan natin na alisin na ang e-travel. Ngunit sa ngayon ay still required pa ito hanggat wala pang advisory. So required mag-register sa e-travel pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, lalo na sa mga Philippine passport. Ngunit aalisin na nga ang e-travel sa buwan na ito pero may ipapalit naman. Dahil pagdating ng buwan ng September 2025 ay ipapatupad na ang biometric system kung saan makikita ang national ID information natin na nauna nang inanunsyo ng DOTR. So kapag pinatupad na ang biometric system sa Pilipinas ay saka pa lang aalisin ang e-travel. GM, yung e-travel, may nakita akong isang vlog na hindi na raw kailangan ng e-travel pagpalabas. Kailangan mo raw yung e-travel pagpabalik. Totoo ba yun? Well, sa ngayon po, hindi pa po totally na pinagbabawal o pinapatanggal po yung e-travel. Pero maganda na rin po nakahanda sila kasi sasabihan naman din sila ng airline na siguro 72 hours before patulong na lang sila kung hindi nila alam gamitin. Ayusin na lang muna sapagkat kumisan po nagkakaroon po ng clogging dun sa ating immigration. Opo. Yun po nakakatagal. Kaya ang ginagawa po ngayon ay tumutulong po yung airline para sabihan kung hindi pa naman din alam ng pasahero. Pero sa madalit sabi po, ginagamit pa rin naman yun eh. Siguro may balak na po tanggalin yan kasi may pinaplano na po ang ating NNIC, yung private group natin, na magiging biometrics na yan. Pero by September pa po yan eh. Okay. So para lang malinaw, sa ngayon, kailangan pa rin ng e-travel mo pagpaalis at pabalik. Hindi pa implemented 'yon, natatanggalin na yung palabas. Pabalik na lang daw ang kailangan ng e-travel. So hindi pa po. So kailangan pa rin ng e-travel palabas at pabalik. Opo. Ayun. Para lang malinaw. Sa ngayon, Ngayon kung may babaguhin man, i-anunsyo yan ng NNIC. Pero take note sa mga nag-aakala na kung pareho daw ba ang biometric na ginawa sa bansang Kuwait at sa Pilipinas. Ang sagot guys, iba ang biometric system sa Pilipinas at yung ginawa sa bansang Kuwait. So magkaiba ang biometric sa Pilipinas at sa ibang bansa. Malinaw yan. Kaya sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas para magbakasyon, ay huwag niyong kalimutan magpa-register sa any PSA registration office para sa inyong national ID. Meron din silang mga branches sa mga SM Mall na pinuntahan ko nga mismo sa SM Tunasan. Register sa NID lang. Apo, salamat po. Tapos pag mag-check kayo sa kaya pwede. Yung requirements to valid IDs lang po? Okay, sige. IDs ko lang po, birth certificate. Sa mga nagtatanong naman kung may registration na ba for national ID sa ibang bansa, ang sagot sa ngayon ay wala pang registration para sa national ID sa mga Philippine Embassy. So sa Pilipinas pa lang. Dahil nga sa bagong magiging requirements kapag uuwi sa Pilipinas or pupunta sa ibang bansa, kagaya na lang ng bagong ipapatupad ngayon ng DOTR na biometric technology, na kung saan kapag nakapag-register na dito ang mga kababayan natin Pilipino, ay doon na nila makikita ang kanilang mga impormasyon sa kanilang national ID. Ang tanong ngayon ng karamihan, paano daw makakuha ng national ID? Ang sagot guys ay pwede kayo makakuha sa kahit saang PSA registration office sa Pilipinas. At meron silang mga branches sa mga SM Mall. At para naman sa mga OFW ay pwede kayo dito makakuha sa OFW Lounge. Ipakita nyo lang ang inyong valid ID kagaya ng inyong passport. But take note guys, para sa mga nag-aalala, hindi pa naman ito ipapatupad. Ititest pa lang naman ito ng DOTR. Pag may OFW Lounge, ito na po yung pagkakataon ng iba nating mga kababayan na magkaroon ng national ID dahil sa tabi po ng OFW Lounge ay naririto po itong
national ID registrations. Ayan po. Mula po sa Philippine Statistics Authority. Okay? So, mga kababayan ko na hindi pa ho nakapagpa-fill up ng kanilang o nakakuha ng national ID dito po sa OFW Lounge, pagkakataon na po ito ng mga OFWs na paalis papunta po ng ibang bansa. Dadaan po kayo dito sa OFW Lounge at huwag niyong kalimutan samantalahin na magpa-fill up po kayo dito, mag-fill up para makakuha ng national ID dito po sa Philippine Statistics Authority. Ayan po, makikita po ninyo. Meron po tayong mga staff dito ng PhilSys para po mag-attend sa mga kababayan po natin na magkukuha po ng Philippine National ID. So ito po ay isang magandang pagkakataon po para mapanood ninyo at ma-aware kayo doon po sa mga hindi pa ho talaga nakakaalam na pwede po kayong mag-register, kumuha ng inyong national ID dito po sa loob po ng OFW Land. Pero siyempre, hindi naman po pag nag-fill up kayo makukuha nyo agad ang national ID. Siyempre may proseso po yan. Sasabihin sa inyo ng mga nakaupo doon, mga mag-a-attend po sa inyo kung paano po makukuha ito. Ngayon, meron po tayong isang kababayan dito. Ayan, si ate. Hello. Siya po ay paalis na. At siya po ay ito, nakikita po ninyo. Siya po ay mag-fill up, mag-register para makakuha ng national ID. So, ayan. Upo ka ate, oh. So, ayan. Habang siya ay nag-ano, ayan, tingnan niyo po. Automatic po yan, oh. Online talaga. So, ayan. Habang siya ay nanonood po, yung pong nasa PhilSys po ay dino-document po niya, dinadakit po, ini-enter po niya yung information ng OFW. Ayan po. At siya po ay nandito, nanonood po niya, pinanonood niya dahil nakikita po dito sa computer sa harap yung kanyang information para siya makapag-apply. Ayan. So, ayan. So, nakikita niyo po ito po ay isang magandang pagkakataon sa mga OFW na gusto makakuha ng national ID. So, ayan po. So, ayan. So, tingnan niyo. So, ayan. So, ayan ha. Ganyan po ang ginagawa po nila. So, wala pong bayad yan. Register po kayo para makakuha kayo ng national ID. Okay? Dito po yan sa loob po ng dito po sa loob ng airport, katabi po ng OFW Lounge. Yan pong isang kagandahan dito na simula po ng February pa ay nandiyan na po sila para po mag-attend ng mga OFWs. Ayan po, ayan. Mga taga-Peter, magandang hapon sa iyo. Pwede magtanong habang nagtatrabaho po yung kasama ninyo. Yes, sir. Araw-araw bang bukas itong PhilSys, sir? Ano sir, Monday to Saturday po. Monday. Wala lang pong Sunday. Okay, anong oras po kayo bukas? 9 a.m. po to 10 p.m. 10 p.m. So ito ay para sa lahat ng mga Pilipino Yes, sir. na Okay po. papunta sa ibang bansa, yung mga nag-abroad, di ba? Yes po. Oh, Para dito. sa mga OFW po natin, sir. Yan. So wala namang babayaran dito, di ba? Diba, sir, libre lang po yan. Pati po yung pag-deliver ni PhilPost ko lang. Pati pag-deliver, libre din. Wala rin po. Ayan. Ano po ba ang mga requirements lang ninyo? Ate, nakakuha na ba kayo? Meron na? Okay, very good. Akala ko hindi pa eh. Okay, bye-bye. Sige po, oo. Sige po, oo. So, ano po mga requirements lang ba? Para Ano po, passport o any valid ID. passport, yung bang passport, hindi ba? Paano kung walang ID, passport lang ang meron siya? Kahit ano po. Oo, lang Basta ano. ID. Opo. Ayan. Paano daw pag nawala ang national ID? Ay, yun po, wala pa po sa ngayon, para sa mga nawala, wala pa pong update. More on registration pa lang po. More on station. Ayan, okay si ate, oh. Oh, pakit si ate. Ang ganda-ganda niya. Oh, wow. Yan po yung ating model ngayon. Oh, so, ano natin. Ayan. So, sir, invite niyo po yung mga kababayan po natin na baka yung mga paalis pa lang, yung mga dadaan po rito ng OFW Lounge. Ano po ang kahalagaan ng national ID? Mga sir, ma'am, kung mapadaan po kayo dito sa OFW Lounge, pwede po kayo magpa-register sa amin kung wala po kayo national ID.
Kasi po, ito pong gagamitin natin na ID sa susunod na mga taon, bali isang ID na lang po ang gagamitin natin dito sa Pilipinas. At sa mga hindi pa nakapanood ng video tungkol sa ipapatupad na biometric technology sa Pilipinas, eto yun guys. Pilot testing para sa mga biometrics technology sa mga paliparan sa bansa na isisagawa ng Department of Transportation sa susunod na taon. Narito ang detalye. Para sa mas mabilis at magandang travel experience kasabay ng pagtulak ng digitalization sa aviation sector sa bansa, magsasagawa ng pilot testing sa first half ng 2025 ang Department of Transportation ng biometrics technology sa Iloilo International Airport, kung saan may international flights at hindi ganun katao kumpara sa NAIA. Ito'y kasunod ng paglagda ng kagawaran ng Memorandum of Understanding kasama ang isang American Digital Identity at Cybersecurity Company, ang Ultrapass Identity Corporation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, sa pamamagitan nito, magiging mabilis na ang proseso sa check-in, security at boarding gates sa mga paliparan. Kabilang din dito ang pagpapabuti ng security protocols. Kasama sa implementasyon nito para sa Phase 1 ay para sa mga Pilipinong pasahero gamit ang kanilang national ID, at Phase 2 naman para sa foreign passengers gamit ang e-passport para sa domestic flights, at maging ang integration nito sa e-verify system ng DICT at digital system ng airlines. Kailangan makita natin yung that it will really result to a better travel experience for the passengers, no? Kasi ang objective niyan is maging mabilis yung processing ng mga papers. That's why we will use yung information dun sa national ID, no? Yung information dun sa e-passports ng mga foreign visitors natin. Ang MOU signing ay kasabay ng kasalukuyang isinasagawang Innovative Technologies for Urban Infrastructure Development Trade Mission ng US Department of Commerce sa bansa sa pangunguna ni Undersecretary of Commerce for International Trade Marisa Lago. That's why I'm here this week leading an impressive delegation of 12 cutting-edge US companies that offer innovative technologies and solutions to help develop sustainable urban infrastructure across the Philippines. Bago nito, una na nagsagawa ang US ng Presidential Trade and Investment Mission noong Marso sa bansa. Part of any pilot in innovation is you have to measure. You have to what are you measuring? Because you need to understand what success looks like. So over these next number of weeks, we will be defining exactly what success looks like as we roll out the solution with our stakeholders. Ayon sa kalihim, ang naturang teknolohiya ay matagal nang ginagamit sa mga pangunahing paliparan sa ibang mga bansa. Anya, walang gagastusin ng pamahalaan para sa pilot testing, habang wala pa ring tukoy na halaga sa kasalukuyan kung magkano ang proyekto sakaling matuloy ito. Kaugnay nito, may iba pang mga airport na tinitingnan na posibleng kasunod nito. At kapag may mga bagong update tungkol dito, lalo na kapag pinatupad na ito, ay gagawa natin yan ng video, kaya huwag kayong mag-alala. At sana nga kapag pinatupad na ang biometric technology sa Pilipinas, ay sana alisin na nila ang e-travel dahil magdodoble-doble na ang registration. At napakaraming mga OFW ang hirap mag-register sa e-travel na napipilitan silang magbayad para lang dito.